Dahil sa banta na posibleng maulit ang pag-atake ng Moro National Liberation Front at iba pang kriminalidad sa lungsod ng Zamboanga, nagsisialisa na raw ang ilang mga residente sa lugar. Kaya naman ang lokal na pamahalaan nanawagan na sa publiko na huwag iwan ang lungsod. Narito po ang aming eksklusibong report. Ito ang mga nakasulat sa mga poster na kumakalat ngayon sa buong lungsod mula sa mga paaralan, mga negosyo, maliit man o malaki at maging sa mga pampaserong sasakyan. Kalat pa kasi ang balita na ilang residente na umalis dahil sa takot na baka maulit ang panggugulo ng Moro National Liberation Front o MNLF. Bakit marami ba umalis? Marami rin po. Marami rin umalis? Okay, wala kayo plano umalis? Wala rin po. Maraming nag-aalis. Ako hindi ako alis dahil dito kami naghanap buhay, dito ako nagpamilya na, dito nag-aaral mga anak, bata ko. Mismo si Zamboanga Congressman Celso Lobregat ang aminadong pasimuno sa pagpapakalat ng mga poster. The intention really is to give a strong message to the Zamboangueños. If we don't love our city, who else will? Paglilinaw ni Lobregat, wala silang balak pasamain ang imahe ng kanilang lungsod. Ang tanging layunin daw nito ay siguruhin ang tiwala ng mga residente sa lokal na pamahalaan. Nandito kami and we will be here for always. Aminado naman si Mayor Beng Climaco ng Zamboanga na patuloy pa rin ang banta sa kanilang lungsod. Pero pagtitiyak ni Climaco, hindi naman daw tumitigil ang lokal na pamahalaan para pangalagaan ang kaligtasan ng mga residente. At the height of the siege, of course, people were trying to look and seek for better shelters. The fear is very prevalent right now, and that is why we've always asked the police and military and the city government actively to come up with an advisory. Kumpiyansa ang lokal na pamahalaan na hindi lilisanin ng mga taga-Zamboanga ang lungsod na ito. Anila, kahit saang parte naman sa Pilipinas, ay may mga krimen din. Umaaksyon, Erwin Tulfo, News 5, Zamboanga City. Lubog pa rin daw ang ekonomiya ng Zamboanga City isang taon makalipas ang Zamboanga Siege. Ayon sa ilang negosyante, tila nababaling sa iba ang tulong na dapat ibinibigay sa kanila. Nasa gitna ng aksyon si Mon Gualvez. Huwag sumuko. Ito ang pilit na isinasapuso ng mga taga Zamboanga City isang taon matapos ang pagkubkob sa kanilang syudad. Ayon sa grupo ng mga negosyante, mula nung matapos ng Zamboanga Siege ay hindi pa rin tuluyang nakakabawi ang ekonomiya ng lungsod. You don't see a lot of people really going to the malls. Those operating during the evening have greatly suffered also in terms of sales opportunities. Tingin pa ng asosasyon, nabaling kasi ang atensyon ng national government sa mga sumunod na kalamidad gaya ng lindo sa Bohol at Bagyong Yolanda. The support that came in trickles and it didn't really give the necessary impetus for the economy to really prosper or recover. Mungkayin ng grupo, ipakita ng pamahalaan na determinado itong iahon ng Zamboanga sa pamamagitan ng malalaking proyekto tulad ng International Airport o Seaport. That way, we can really see that the national government is really sincere in building back better Zamboanga. Sa kabila ng paghihirap na negosyo, ang turismo naman ay bahagyang napabuti. Nadagdag daw kasi sa kanilang tourist attraction ang ground zero ng Zamboanga Siege. Part ng thrill and adventure. Siyempre, pag sinabi mo, galing akong Zamboanga, so dapat nakita mo yung kung saan nangyari, ano? Kabalintunaan man, pero masasabing meron namang nakinabang kahit papano sa nangyaring bakbakan. Mula Zamboanga City, umaaksyon, Mon Gualvez, News 5. Hola mga kapatid! 5 buwan matapos ikasal si Karel at Yael Yuzo, naghahanda na raw sila magka-baby. Abala na raw ang mag-asawa sa pagre-research at family planning at malalaman ng publiko na tuloy na ang pagkaka-baby nila pag nagpaiksi na raw si Karel ng kanyang buhok. Pero kung buhay pag-ibig ng uusapan, ayaw daw muna ni Karel na mag-settle down ang kanyang mommy Shaja sa nobyong architect. Bakit nga ba? You don't have to marry someone you just met, parang ganon. So I think it's nice to enjoy what they have, and it's nice and it's chill. So. To the rescue naman si Ara Mina sa kanyang kapatid na si Christine Reyes. Na-issue kasi ang asal ni Christine sa press nang mag-walk out matapos tanungin kung nagdadalang tao siya. So ano nga bang totoo, Ara?
Kasi gusto niya talaga magbuntis. Oo, so ayaw niya sigurong, ay hindi, kasi I think she's trying. Kasi naman, inaamin naman niya na gusto na rin niya mag-baby. Sasabihin naman niya siguro kung buntis siya. Di ba, wala namang masama. Ayun naman pala, tis malinaw na sinusubukan palang mabuntis si Christine Reyes. Pero baka ang mangyari makonfuse sa mga tao dahil 6 months pregi na si Aramina. Kita naman, aktibo pa rin siya sa trabaho hanggang ngayon at mapapanood po siya bilang si Dayan, ang mommy ni Lara Maiguez sa TV5 musical na Trenderas. Mapapanood na po yan simula ngayong Sabado, 9 p.m. And mga kapatid, nasa bansa po ngayon ang kilalang magikero na si David Blaine. Magkakaroon siya ng one-night show bukas sa Smart Araneta Coliseum. Nakilala si David Blaine dahil sa mga pambihirang magic tricks at ang pag-survive sa mga delikadong sitwasyon gaya ng kulungan na gawa sa yelo. At eto, excited na ba kayo sa pelikulang Batman vs. Superman? Matapos ipasilip ang bagong look na Batman, Superman at Wonder Woman, may bagong patiman direktor na si Zack Snyder. Oh, ha! Yan po ang unang litrato ng Batmobile na gagamitin sa 2016 Batman vs. Superman movie. Tigasin ang itsura ito katulad ng Batmobile sa The Dark Knight Returns. Pero mas malawak ito at mas lalong nagmukhang tangke. US President Barack Obama ipinag-utos ang airstrike laban sa grupong ISIS sa Syria. Ilang kongresista nais bigyan ng emergency power si Pinoy para masolusyonan ang matinding traffic sa Metro Manila. 9 na menor de edad sa Tarlac dinukot umano ng hindi pa nakikilalang grupo. Pero 2 sa mga biktima nakatakas. Presyo ng ilang bilihin nakaambang tumaas ngayong buwan. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon.